Okay, last dismiss. Tara, sabi ka mo sa amin. Tara! Uy! Uwian na. Dumating na ang oras na hinihintay ng lahat. Subalit, sa bawat paglubog ng araw, humihinto ang oras at naiiwan akong nakatanim sa sandaling ayaw kong tapusin. Dahil kahit papano, kaya kong maging maligaya. Mga oras na pakiramdam kong malaya ako at wala sa mga problema. Nakakatakas sa tunay na realidad ng buhay ko. Ngunit sa likod ng mga ngiti at sigla, may tanong na naglalakbay sa kalooban ko. Totoo ba? Totoo bang malaya ako? Ang landas ba na aking tinatahak ay mga tama? Tila ba'y ang katotohanan ng aking kinakamtam ay di pa rin sapat? Hanggang sa dulo ba ito ng aking paglalakbay? O nararapat na tigilan ko na ang pag-asa at harapin ang katotohanan na ito na lamang ang tadhana ko? Sa pagtalim ng oras, ako ay patuloy na naglalakad. Bawat hakbang ay parang tinatahak ko ang landas ng aking mga alaala. Sa isang iglap, bumabalik na naman ang masisilumod na eksena ng alitan ng aking mga magulang. Ang mga salitang puno ng sakit na naglalakbay sa hangin ng aming tahanan. Dito ko unang nadama ang pangangailangan na lumisan, anuman ang pagtakbo ng mga oras. Napasok ako sa mga bisyong alam kong hindi dapat. Pero ano nga bang magagawa ko para makalimutan ang mga boses na nagkakagulo sa aming tahanan? Hindi ko alam kung hanggang saan ba ako dapat magtago at hanggang kailan ba ako makakatakas. Sa pag-uwi, sa paglipad ng oras, tila ba may mabigat na takot na bumabalot sa aking damdamin. Baka sakaling muling magbukas ang pintuan ng aming tahanan sa madilim na realidad na matagal ko nang iniiwasan. Mga pag-aakit na di ko mabigyan ng responde dahil tiyak na ipipilit ko na naman ang aking sarili na maging masaya. Ayoko na. Gusto ko nang itigil to. Sana matapos na ang lahat. Sana bumalik na ang lahat. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You only need to be still. Sa panibagong araw, habang ako'y naglalakad sa tapat ng simbahan, isang papel ang biglang napadpad sa aking kamay galing sa isang grupong wala sa simbahan. Explore yourself. Ang malinaw na nakasulat, nagbigay inspirasyon sa aking puso. Isang samahan na nag-alok ng pagkakataon na kilalanin at tukuyin ang sarili kasama ang Diyos. Sa ilalim ng puno, malapit sa simbahan, kung saan ang katahimikan ay kumakapit sa bawat tahanan ng aking damdamin. Nakatagpo ako ng sagot sa mga tanong na matagal ko nang kinukutkot. Hindi hadlang ang mga problema, ngunit sa paglalakbay na ito, ako'y natutunan na ang pag-alam sa sarili ay tila pagbukas ng pinto ng mas makulay na buhay. Nung nakilala ko siya na gumagabay at patuloy umaalalay. Hindi man nakikita ng aking mga mata, basta ako'y naniniwala sa kanya. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Alam ko na ginagabayan niya ako sa bawat hakbang na aking tinatahak. Dahil sa kanya, natutunan ko na hindi lang ako isang tao na puro na lang mali ang nagagawa. Hindi lang isang taon hanggang dito na lang ang malalakbay. Natutong maging mapagmahal at mapagpatawad. Dahil sa kanya, unti-unti kong nahahanap ng tunay na ako na may mararating sa buhay at patuloy na iunlad ang sarili kasama ang Diyos.
If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Romans 12 verse 18. Matthew 17:20. Faith can move mountains. Philippians 4:19. God will give you everything you need. He has wonderful riches in heaven because of Jesus Christ. My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Luke 1 verse 46 and 47. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Proverbs 3:5-6. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2 verse 6. Proverbs chapter 3 verses 5-6. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiced, and with my song will I praise Him. Psalm 28:7, King James Version. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Deuteronomy 31 verse 8.